Alam niyo ba na nasasaktan ng mga kalalakihan kapag ang palagi ninyong nakikita ay yung mga negative niya? At babalik-balikan nyo yung mga pagkakamali niya noon na ngayon ay tapos na at napag-usapan na. Yung mga kabutihan niya ay hindi nyo na napapansin. Maitim ba skin, underarm at singit mo? K-Skin ang bahala sa'yo. Premium ang ingredients, paraben-free and sulfate-free, and FDA-approved, kaya safe for everyone. With K-Skin, ibalik ang alindog mo. Huwag nang magpahuli. Hi guys! Welcome back to our channel. Kumusta po kayong lahat? Sana ay nasa mabuti po kayo. At sa mga hindi po nakakakilala sa akin, my name is Cheryl Ting. At kung bago lang po kayo sa channel na to, pwede po bang makahingi ng isang favor to please consider to subscribe dito po sa ating channel. And also, huwag niyo na rin po sanang kalimutan i-like and i-follow ang ating Facebook page official and also ang ating TikTok account, Cheryl Ting. Maraming salamat po. And for today's video is let's talk about what hurts a man. Yes, ano nga ba yung mga bagay na masakit para sa isang lalaki kapag nagagawa mo ito sa kanya? Ang mga kalalakihan, kalimitan sa kanila, kapag na-offend or nasaktan natin sila, tumatahimik na lang yan. Inaantay nila na mapuno sila bago nila i-bring up ito. At meron namang mga kalalakihan na hindi na lang talaga binibring up ito at all. Mga bagay na sana hindi mo nagagawa sa partner mo. Number 1, nasasaktan ng mga kalalakihan kapag nakikita niya sa kanyang partner, kapag mas warm and mas respectful ito makitungo sa ibang tao kesa sa kanya. Ibig sabihin, pagdating sa ibang tao, kagalang-galang ka. Ang warmth ng pagtanggap mo sa iba. Pero pagdating sa asawa mo, cold ka na. And minsan, disrespectful ka pa. Madalas, kapag ganyan, pinipili ng lalaki na kimkimin na lang niya ito sa dibdib niya. Another thing, nasasaktan ang lalaki. Sobrang tinatrato mo ng maayos ang asawa mo pag nasa harap ng ibang tao. Pero kapag wala na ang mga taong ito, iba na ang trato mo sa partner mo. Hindi na maganda ang pakikitungo mo sa kanya. Another thing, may mga lalaking nasasaktan kapag ipinaparamdam ng kanyang misis sa kanya na mas importante ang mga anak nito kesa sa asawa niya. Or minsan naman, inaalis ng babae ang karapatan doon sa kanyang asawa dahil ito ay nanggaling sa sinapupunan niya. Kung baga, siya lang ang may karapatan na manakit dito, magpagalit dito, at magsalita dito dahil sa kanya ito galing. Tinatanggalan mo siya ng karapatan na maging equal ang pakikitungo niya sa mga anak mo. Diba, kapag nagagalit tayo sa mga mister natin, minsan sinasabi natin na kapag pinapagalitan nila yung mga anak natin, wag mong papagalitan yan, wag mong kakantiin yan, anak ko yan, galing yan sa sinapupunan ko. Yung mga ganong detalye, yan yung isa sa nakakasakit sa damdamin ng mga partner nyong lalaki. Another thing, nasasaktan ng mga lalaki kapag palagi na lang sila ang nagsusorry sa inyo kahit na kasalanan ninyo. Dahil ang ba-delicate kayo, that means hindi na kayo magsusorry at sila na lang sila ang palaging humihingi ng sorry sa inyo. Another thing, nasasaktan ang mga kalalakihan kapag ichinichismis nyo sila nung mga dirty nila or yung mga flaws nila sa mga family ninyo, sa mga kaibigan ninyo. Bakit? Kasi syempre naman nasisira ang image nila dito. Dapat isa ka sa pumuprotekta sa partner mo. Kung may problema kayo, dapat pinag-uusapan nyo itong dalawa. Hindi nyo ito ipinaparating kung kani-kanino. What I love about this product, itong No More Dark Secret ng K-Skin, bukod sa may advanced whitening na siya na kung saan pwede niyang matulungan na pumuti yung mga singit-singit mo, moisturizing, meron siyang anti-irritation, antibacterial, maintain healthy pH level. Hindi lang pambabae, meron din po tayong pang-lalaki. Another thing, kapag kayo ay very moody, tapos hindi nyo sila kakausapin, very insensitive kayo, ayaw na ayaw ng mga kalalakihan yan. Pag ganyan kayo palagi, hindi nagiging komportable umuwi ng maaga ang mga mister ninyo sa bahay. Mas pinipili nilang magpalamig muna sa labas or pumunta sa mga kaibigan nila. Kaya kung may problema between the two of you, huwag ninyong sarilinin. Kasi problema nyong dalawa yan, kayong dalawa din lang ang makakasolve niyan. Another thing, alam nyo ba, ito, madalas ata nangyayari to, no? Kapag nakita kayo ng mga partner ninyong lalaki, no?
na nagbabasa kayo ng text, tapos bigla kayong umiti ng pagkasarap-sarap ng ngiti, then lalaki yung kausap ninyo. Alam nyo ba? Painful yung feeling sa lalaki yan. Sa kanila nga, lagi kang galit, lagi kang masungit. Then, suddenly, may nabasa kang text galing sa isang lalaki. Ngingiti ka, then magbablush ka pa. Very painful sa lalaki yan. Another thing, kapag hindi responsive sa mga touch nila, ang partner nila. For example, yumakap ang partner mo sa'yo or nag-kiss ang partner mo sa'yo, then wala ka man lang response sa kanya. Alam nyo ba na nasasaktan sila dyan? Gusto ng mga kalalakihan na pag niyakap kanila, ibabalik mo rin ang yakap mo sa kanya. Kapag unresponsive ka sa mga hawak at halik niya, senyales ito na may dinaramdam kang inis or galit sa kanya. Kaya make sure na kapag naglambing ang mga partner ninyo sa inyo, ibalik nyo rin ang lambing nila sa kanila. Another thing, alam nyo ba na nasasaktan ng mga kalalakihan kapag ang palagi ninyong nakikita ay yung mga negative niya. Mga pangit na ugali niya at babalik-balikan nyo yung mga pagkakamali niya noon na ngayon ay tapos na at napag-usapan na. Then, yung mga kabutihan niya ay hindi nyo na napapansin. Hindi nyo na rin siya napupuri. Kapag naghahanap tayo ng mali sa isang tao, makakakita talaga tayo because nobody is perfect. Last one, ito. Kapag ang tono ng boses ninyo ay para kayong boss sa mga asawa nyo, na yung tipong kapag nag-uutos ka sa kanya, parang ikaw yung hierarchy. And ang dating sa kanya, maliit ang tingin mo sa kanya. Very important sa lalaki ang tone ng boses mo. Because it's not about what you say. It's how you say it. So kahit na maganda yung ipinaparating mong mensahe sa mister mo, pero kung ang tono ng boses mo ay pasigaw, pagalit, hindi niya ma-appreciate yan. Because it's not what you say, it's how you say it. Sign kasi yon sa mga kalalakihan na hindi mo siya ino-honor, na dinidisrespectful mo siya. Kaya dapat, pag may gusto kang iparating na mensahe sa partner mo, palagi mong babaan ang tono ng boses mo para makuha mo ang loob niya at mas maintindihan niya ng maayos ang mensahe na gusto mong iparating sa kanya. So, may nakuha ka bang tips sa mga napag-usapan natin ngayon? At kung nagustuhan mo ang ating video, please give it a thumbs up, comment down below, and also share this video na rin po sa mga kaibigan na sa tingin yung matutulungan ng video natin. Once again, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you in our next one. Always love yourself and be a blessing. Bye!